pagandahin din po ang inyong distrito. Kayo po, gaya ng sabi nyo, ay naglalabi sa DPWH para po isama. Go ahead, sir. Tama po, naglalabi po kami talaga. Kami po, Naku, umamin ho si Valenciano na naglalabi sila. Naku, Igan, huwag ka nang sumama sa usapan. Maraming tanong sa iyo ang sambayan ng Pilipino na mapahanggang sa ngayon na hindi mo pa rin nasasagot. Bago mo banatan itong si Mayor Vico Soto, sagutin mo muna yung mga patutsyada nitong si Sara Balabagan sa iyo. At dito sa video na to, in-interview nitong si Ma'am Pinky Webb, ang isa sa mga iyaking kongresista ng lungsod ng Maynila. Itong si Valeriano, katandem ho ito ni Joel Chua. Magpi-privilege speech tong mama na to, si Joel Chua naman ang tatalakay sa committee niya noong 19th Congress. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano na namang kabalbalang gagawin nitong mama na to, no? Isa ho ito doon sa mga congressman na namataang may suot-suot na mga mamahaling relo. Yang si Congressman Bariliano. At itong si yan na naman. Richard Gomez na naman. Teka ho, may papakita ako sa inyo. 1 minute. Eto mga kababayan, yan. Maging itong si Ma'am Sas Rogando Sasot, nagtatanong na ho. Anyari kay Richard Gomez. Nalilito na rin ho Kasi yung galawan niya, galawan lang yon ng mga aso ni Tamba. Kaya ang tanong nga sa mga kababayan natin sa kanya, aso na ba ni Tamba itong si Richard Gomez? Di ba? Iba ang usapan nung hindi siya pumirma sa impeachment. Iba yun. 18 Congress yun. Oo, iba yun. Yung sali dito yun. Iba na yun. Nagbago na ba si Richard? Yun ang tanong. Di ba? Yung hindi niya pagpirma, kung ilalagay natin yung logic doon sa pagboto niya kay Tamba, kahit pumirma siya, hindi siya pumirma sa impeachment, mai-impeach si VP Sara. Boboto siya, hindi siya boboto para sa speakership nitong si Tamba. Mag-speaker din siya. Ang tanong dito sa 20th Congress, aso na ba ni Tamba itong si Richard Gomez? Mag-ingat to kayo sa Talyan. Kasi ngayong mga panahon na to, ang nagtatanggol dito kay Richard Gomez ay mga Talyanista at Ensaymada. Kaya baka hindi nyo ho alam, baka na-infiltrate na kayo. Hindi nyo alam yung naratibo nyo, naratibo na pala ng mga Dilawan at Pinklawan at mga Talyanista at Ensaymada. Mag-ingat ho kayo. Isang like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, marami-rami ho tayong pag-uusapan dito sa video na to. Unahin na ho natin itong si Igan. Sinita ho niya itong si Mayor Vico Soto. Arnold Clavio, buwelta kay Vico Soto. Teka lang, in-interview ba yung kasawang Diskaya? Nung panahon ng kampanya, pinagtanggol ba nitong si Arnold Clavio yung mag-asawang Diskaya? Huwag kang magtago sa mga pasaring. Huwag ka daw magtago sa mga pasaring. Maliwanag pa sa sikat. In-interview mo ba si Sara Diskaya? Tumanggap ka ba ng 10 million kay Sara Diskaya? Ba't inaano ka ba ni Mayor Vico Soto? Inaano ka ba niya? Hindi naman ikaw sinasabihin niya. Ang tanong, tumanggap ka ba ng 10 million? Kung hindi ka tumanggap ng 10 million, si Karen Davila, si Mel Chanco, si Manong Ted Pailon, tahimik naman sila. Kasi yung mga yun, sigurado ko, di tumanggap ng 10 million kay Sara Diskaya. Kaya ang tanong ngayon ng mga kababayan natin dito, ba't ka kay Mayor Vico Soto? Kayo na ho magtanong, ayokong tanongin. Arnold Clavio, buwelta kay Vico Soto, huwag kang magtago sa mga pasaring. Pigilan mo yan, Brad, na minsan ka nang nabaon sa kahihiyan sa social media. Huwag mo nang ulitin, baka magsalita na naman si Sara Balabagan. Alam mo naman, pagka nakikita niya yung pagmumukha mo sa social media, hindi niya mapigilan ang sarili niya na magsalita sa social media, okay? Pigilan mo na yan, Brad. Eto. Anyari kay Richard, ang tanong ni Ma'am Sas Rogando Sasot. Ang nangyari kay Richard, ngayong mga panahon na to, nananahimik siya. Dahil natusta siya sa init ng usapin sa social media, kaugnay doon sa mga banat nitong si Mayor Benjamin Magalong. Ganun lang naman kasimplihan.
Ngayon, nasabi niya, po, linisin mo yung bakuran mo, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ingat ho kayo. Mahirap na. Kahit ano pang palusot, kahit ano pang eksplanasyon, wala hong kaakibat na paliwanag yung pagtanggol mo, yung naratibo ni Tambay. Anong tandaan nyo? Pagka congressman, ang naratibo na kay Tambaluslos, magtanong na kayo. Yan ba para sa, para sa bayan? Para sa ikabubuti ng Pilipinas? Pro-Philippines daw ko, no? Diba? Ingat-ingat to mga kababayan, ingat-ingat. Yun lang naman paalala ko, ingat-ingat lang naman. Ito mga kababayan. Ito si Mayor Benjamin Magalong, para sa mga inaanyayahan siya o hinihingi ang kanyang magpasori para dito kay Benny Abante. Oy, Benny Abante, makinig ka dito, ha? Makinig ka dito. Bakit naman ako mag-public apology? Yan. Bakit naman ako Sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. Yan. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Opo, dalawa Hintayin na po natin. silang nagsabi. Pero hindi ako mag-apologize. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan. Benny Abante, narinig mo ba yun? Kayo ang dapat na mag-apologize sa taong bayan. Huwag niyong anyayahan, huwag niyong hamunin, huwag niyong hingin ng apology nitong si ano. Huwag niyong, mag-apology ka, huwag niyong obligahan. Una sa lahat, kayo ang dapat magpasori sa mga kadistrito mo, okay? Magpasori ka sa mga kadistrito mo. Sabihin mo, pasensya na kahit hindi nyo ako binoto, ako congressman nyo. Yun ang masakit, di ba? Buti na lang, wala tayo sa distrito niya ang tawag dito, niya si Benny Abante, di ba? At least, di ba? Sakit na lang ng loob mo, hindi mo siya binoto, bandang huli, siya pa rin congressman mo. Nanalo na yung binoto mo, bandang huli na technical pa dahil hindi siya mahahawakan sa liig ni Tamba. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Correct. Pero, yan na. Richard Gomez, kung ikaw isa doon sa mga matitino, manahimik ka. Hindi kayo linalahat. Okay? Narinig mo si Mayor Benji? Marami naman dyan sa House of Representatives matitino. Ngayon, ikaw Richard Gomez, manahimik ka. Kung ikaw alam mo sa sarili mo, matino ka, dapat palakpakan mo itong si Mayor Benjamin Magalong. Yan. Kasi yung trabaho na dapat ginagawa nyo, nakastiguhin yung mga kasama nyo, mga magnanakaw dyan, siya na gumagawa para sa inyo. Diba? Tuloy. masama. Pinabayaan lang natin. Pinabayaan. Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Bakit naman ako mag-public apology? Ayun ang napakalupit, maikli pero malupit na banat nitong si Mayor Benji. Diyan sa mga congressman. Malinaw ha, marami naman ang matitino sa kanila dyan. Kung ikaw, Richard Gomez, isa ka sa mga matitino, quiet ka na lang. Masyado ka mapaghahalata ka dyan, Brad. Mahirap na, di ba? Kung matino ka, gano'n lang naman yun. Ngayon, kung di ka matino, yung mga vlogger na Talyanista Times sa Imada ng bahala sa'yo. Heto, ang sagot. Netong anak ni Benny Abante dito kaya. Sino bang binanata niya dito? Ito. Binanata niya dito si Ito, pakinggan na lang natin. Nakalimutan ko binanata niya dito. Game. Walang sounds. Teka lang, lagyan natin ng sound. Ito. Ang binanatan ho pala niya dito, itong si Congressman Toby Chanco. Game, Princess. Congressman Toby Chanco, alam po na hindi po totoo na ang speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Ang mga departments pa rin po ang may hawak ng kanilang pondo. Ngayon, 2025, ang binigay po sa akin budget ng ating presidente, budget ng ating speaker is 3.5 billion.
Meron na tayong nabigyan ng budget dito sa infrastructure, pati mga ating mga ISIS, 5.8 billion. Ngayon, Itong sikong ang nagsasabi kung France pumarin, sinasabi niya si ano daw si Martin Romualdez daw nagbigay ng pondo Ito talaga si Princess Abante. Noong 2025, ang binigay po sa akin budget ng ating presidente, budget ng ating speaker is 3.5 billion. Malinaw ho mga kababayan. Ito lipat na ho tayo dito kay Ito kay Mayor Benji ho tayo ulit. Interview niya naman ho ito sa One Balita Pilipinas. Malupit ho ang interview niya dito. Para pa rin ho ito dun sa mga pinagpapa-apology ho siya sa mga sinabi niya kaysa nakakaladkad daw lahat ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Dapat ho kasing kalad ka rin. Kailangan, para malinis ang lungga, malinis ang bahay, palabasin muna sa lungga lahat ng mga insekto, mga anay, mga ipis, mga masasamang elemento, di ba? Yan ang ginagawa ni Mayor Benjamin Magalong, kaya kakampi ho natin siya dito sa isa na to. Ngayon, kung yung iba kakampi, si Richard Gomez, kayong bahala dun. Game. Mayor, nanawagan po si Congressman Benny Abante na bawiin niyo raw ho yung inyong pahayag laban sa mga kongresista. Ano po ang sagot niyo rito? Unang-una, hindi naman dapat ako mag-apologize. In fact, sila dapat na mag-apologize. Dahil sa ginagawa nila sa taong bayan. Kaya nga sila sibihan na mahiya kayo. Di ba dapat senyalis na yun na dapat sila mag-apologize? So, ako mag-apologize, ito naman. Pangalawa, alam naman nila kung sino sama nila Unang-una, ulitin ko ulit, alam ko na hindi lahat, marami rin matitino dyan sa Kongreso. Pero sila, kapwa nilang kongrista, kilala nila kung sino yung may mga kalokohan dyan. Pinag-uusapan yan Kaya, yung paano ka magtitiwala sa, alam mo, kayo yung tinawag na mahiya, batas magkakanta kayong sariling investigasyon. Ewan ko lang kung saan tutungo yung investigasyon nila. Tingnan na natin yung endgame niyan, kung ano yung mangyayari dyan sa investigasyon nila. Ayun na nga mga kababayan, abangan ho natin ang endgame ng investigasyon na gaganapin dyan sa House of Representatives. Ngayon naman punta na ho tayo dito kay Ma'am Pinky. Palakpakan ho muna natin, Billionaire News Channel. Isa ho sa mga, ito lang talaga sa Billionaire News Channel. Ito talagang pinapanood ko, yung si Ma'am Pinky Web dyan sa On Point. Kasi pagka yan, maano ho yan, mausisa, nga talagang walang nakakalusot na punto de vista dito sa ali na to. Panoorin Welcome natin. to the show. And thank you so much for your time. Good evening po. Good evening sa lahat po ng viewers niyo. Okay, umpisahan po natin. Ma'am Pinky, ba't ang cute naman ng guest mo ngayon? Ang sarap tirisin. Mukhang kuto Tignan nyo naman mga kababayan. Yan ang nag-privilege page kaya inimbestigahan ng komite nitong si Joel Chua, itong si BP Sara sa confidential fund. Yang mukha na yan. Isa din yan sa mga dinidigma nitong si Mayor Isko Moreno ngayong mga panahon na to. Yan mga di ba magkakamukha sila? Joel Chua, Benny Abante, ayan si Valeriano. Magkakamukha. Baka magkakapatid itong mga to. Ano po? Ay, nako. Tuloy natin. Yung TRICOM. Kailan ho mag-uumpisa itong TRICOM, Committee on Good Government and Public Accountability, Public Accounts and Public Works and Highways? Kailan po mag-uumpisa yung investigation ng TRICOM? Expected po namin magsimula yan within 2 weeks. If possible, the earliest is Wednesday po. Wednesday? This week. Earliest is Wednesday po. The earliest is Wednesday next week. Naabangan ko yung Tuadcom Yung hanapin nila yung mga nawawalang sabongero. Yung talaga gusto kong imbestigahan nila. Ewan ko ba, ba't yung rin naabangan natin, yung nawawala sabongero. Or the latest is maybe Monday to Tuesday next week. Got it. Thank you, sir. There are concerns, Congressman, that has been raised, basically saying,
paano ho, how can the House investigate its own when there is speculation that some House members are allegedly involved, as there are 67 daw po na, at least 67 members that are also contractors. Yan po nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Hindi ho ba may conflict of interest dito? I think there's no problem with the Congress investigating that flood control project. Once and for all po, hindi lang naman congressman siguro yung tinuturo nila, meron din po mga private contractor and even the DPWH or kung meron mga iba pang stakeholder na involved dito, kami naman po sa TRICOM, pag nakita namin na may liabilities yung congressman, it's either you explain yourselves or ipasa kagad namin sa independent body for them to investigate or file charges. Ano po namin, ipasa po namin sa Ombudsman of the proper authority. Kung natatandaan niyo po, during the last SONA, meron kaming congressman nga na nanonood lang ng isabong. Yung leadership, binigyan kagad siya kinastigo kagad siya, tinagalan siya kagad ng committee. So I still believe na ang Congress po ay hindi naman para mangonsinte sa ganyang mga pangyayari. You have to remember, ma'am, halos lahat ng tao nakatingin ngayon. At kung yan yung tatawagin natin parang lutong Macau, nakakayari po ang Congress. Teka lang, relax ka lang, Brad. Yung nakitang nanonood ng online sabong na sinasabi mo, hindi naman malapit kay Tambaluslos yun eh. Kaya mabilis siyang i-refer sa Committee on Ethics, di ba? Pero kung ikaw, malapit kay Tambaluslos, kahit nagsusumigaw na mga ebidensya, anak ng tokwa, nandun ka sa Bicol, pasipol-sipol pa rin. Di ba? Nakatingin ka lang sa mga bituin at ini-imagine mo lahat ng bituin na yun, pagmamayari mo kasi sa sobrang dami ng pera mo. Ganon yun, Brad. Huwag mong ihalin tulad yung nanonood ng online sambong doon sa mga kontratistang kongresista na malapit diyan kay Martin Romualdez. O hindi naman kaya yung mga di umanong kontratista no kongresista na nagtayo, kilalang mga nagtayo o nagmamayari ng mga contractor diyan sa DPWH. Di ba? Hindi yung dalawang magkaibang halimaw yun. Higa nga, yung isang yun, yung nanonood ng online sabong, class A lang yun. Yung mga halimaw na katabi ni Martin Romualdez, yun na yung mga class S na halimaw yun. Class S na halimaw, yung mga nanonood ng Ghost Fighter, alam nila yung reference ko na yan. Pagka ikaw, class A, yung mga mabababang class niya, class C na halimaw, walang kwenta yan. Mabilis lang tapusin yan, di ba? Pero pagka ikaw class S na halimaw, hindi ka pwedeng basta-basta i-repair dyan sa Committee on Ethics. Naku, nasa Bicol ka pa rin, pasipol-sipol, hinahayaan mo lang yung mga galamay mo sa House of Representatives na ipagtanggol ka. Di ba? Ganun yung nangyayari dyan. O nandiyan ka pa rin sa Bulacan, nagtatampisaw ka sa tubig ng iyong bathtub habang pinapanood ang news at tinatawanan mo sa bayan ng Pilipino dahil naibulsa mo na lahat ng pera dyan sa flood control na yan. Di ba? Yun. Dalawang magkaibang bagay yung Brad. Kaya siguro po, hindi naman mangyayari yun sa TRICOM. Congressman, meron ho kayong mga binanggit na mga salita na tama ho ba, nakakadiri o nakakasuka yung pong naging korupsyon dito sa flood control projects? Just personally, sir, kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects? Or you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover. Brad, alam mo, pag nakikita ka namin, sa taba ng mukha mo na yan, diyan kami nasusuka, nadidiri. Diba? Yung pagmumukha mo na yan, yan ang nakakasukat, nakakadiri. Yung Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Yun po talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another na policy scandal. This is a mother of all scam. How will you siguro reply, Congressman, doon sa mga magtatanong na kaya nyo bang patawag yung sarili nyong mga congressman? Kaya bang? Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa Ang cute ng boses nitong si Valerian. Anak ng toko, para si Butchiki. congressman nyo dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito?
Medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba naming, what do you mean, ma'am, again? Kaya niyo ho ba, Congressman, sa mga nagtatanong, kaya ba ng TRICOM ipatawag ang kapwa congressman na sabihin po natin, posibleng involved or may questionable participation dito po sa mga flood control projects? At kaya niyo ho bang tanungin ang kailangang mga tanungin? Yan. Opo naman. In the first place, mas madali nga silang tawagin kasi ando na sila mismo sa Kongreso. At yung TRICOM po, I can assure you, ma'am, and even the public, na wala itong kikilingan at magiging Jul. Huwag mo akong jululin. Langya ka, wala daw kikilingan. Ako, hindi madalang na akong magmura dito, pero pagka nakaisa tayo, okay na yung isa. Laramdam mo kasi natin, alam mo natin yung kabalbalan na yan. Una sa lahat, hindi ho dapat kayo mag-imbestiga. Hindi kayo dapat ang nag-iimbestiga. Dapat kayo nananahimik. Kayo ang pinaka-ika nga dapat ngayong mga panahon na to, yung mga bibig nyo itikom ngayong mga panahon na to. Manahimik kayo, itigil niyo yung mga ginagawa nyo, hayaan nyo yung mga nandiyan sa Senado. Kasi magkakaroon ng dyan diversionary tactics nga kung ano-ano, kung manuwala ako kayo siya hindi. Pustahan tayo. Ipupusta ko ho ito. Sige, bibigay ko na to. Yan, ito relo ko. Itong Patek Philippe ko. Patek Philippe yan. Yan. Yan, maraming maraming pwedeng maging Rolex yan, pwedeng maging Patek Philippe, pwedeng maging Audemars Piguet. Pwede yan. Magaling yung relo na yan. Diba? Sigurado ako 100%. Iikot lang ang sasabunin nila dyan, DPWH. Sige, Valeriano, sabihin mong mali ako. Abangan ko sa Lunes at Martes, ang hearing na yan. Pero ang sinisigurado ko dito, Brad, ito, 100%, 110%, o baka 10,000% pa. Ang masasabon dyan, si Bunuan. Ano pa yung magiging tactics nila dyan? Papatawag nila yung mga district engineer. Papatawag nila, kung sino-sino ipapatawag nila dyan, contractor. Pero pagdating sa contractor, medyo malumanay sila kasi baka tamaan yung mga kasamahan nila Diba? fair po yung investigation. Tandaan po ninyo yung Quadcom ng 19 Congress, yan din yung medyo accusation before. Pero what happened after the Quadcom, lahat naman ang dapat ipatawag, lahat naman ang dapat akusahan. At siguro naman, the result will speak for itself. Maganda yung naging resulta po. And this time yung... Anong naging resulta ng Quadcom nyo? Napadala sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Julol. Kahit walang Quadcom, talagang yun ang plano nyo. Kumbaga, sinusubukan yung iset, nagmamind conditioning kayo, natapos na lahat yung Quadcom na yan, hindi nyo pa rin na persuade ang sambayan ng Pilipino na dapat talagang makulong niya si Digong. Nung kinidnap siya, galit ang sambayan ng Pilipino. Anong nangyari nung eleksyon? Panalo yung mga kandidato niya. Anong tagumpay nun? Kung nagtagumpay talaga kayo, lahat ng nasa lineup ng alyansa dapat nanalo. Ikaw talaga, kuya. Yung TRICOM, naniniwala po ako sa credibility ng tatlong chairman. One is Congressman Terry Redon, si Congressman Joel Chua ng Good Government, at si Congressman Momo ng Public Works. I believe na tama lang na magsimula. At kami naman kung meron ng independent body na mag-iimbestiga, willing din po namin isubmit yung sarili namin kung meron masasabit sa mga Congress. Isubmit yung sarili namin to an independent body para once and for all din, ma-clear or maparusahan na yung merong kinalaman dito sa nakakasulasok nga sabi nyo na flood control project. Si Congressman Panaligan po, ipapatawag ninyo. Again, ma'am? Si Congressman Panaligan po, ipapatawag Ipapatawag yan. Malapit ba kay Tambayan? Kung hindi malapit, ipapatawag yan. niyo ba? Yes, definitely, ma'am. Dahil sa privilege speech po ni Senator Lacson, lumabas na yung pangalan niya. So, once and for all, patawag namin siya. Malaman natin kung meron siyang kaugnayan dito sa usapin na to. At kung wala naman, sabihin niya rin sa amin. Pero kung meron, ma'am, willing po kami mag-recommend ng karampatang charges para sa kanya. Hindi po kukonsintihin ng leadership ng Congress kung meron mang kasalanan ng isang kamiyembro namin or kulig namin.
Congressman Valeriano, during Senator Ping Lacson's privilege speech, hindi man niya ibinigkas ang pangalan ni Congressman Panaligan, lumabas naman po doon sa kanyang PowerPoint presentation, di ho ba? Dahil sa pag-imbestiga ng team ni Senator Ping Lacson, lumabas yung tinatawag na supposed to be accomplishment report ni Congressman Panaligan. Hindi naman po niya ito dinenay, kausap ko din po siya kagabi. Kayo ho ba may ganito, yung tinatawag na accomplishment report, katulad po ni Congressman Panaligan, kung saan lumabas yung 3.8 billion sa Nauhan at 800 million po sa Baco? To be honest, Mama, dito po sa Metro Manila, wala ho kami natatanggap na accomplishment. Ako, I myself, I can speak for myself. Wala po kami natatanggap na accomplishment report. Nalalaman na lang po namin yan. First, ang procedure po na ginagawa ng DPWH dyan, pag pinresita yung NEP, ando na po yung kailangan mga flood control. Hindi po kami nagre-recommenda ng flood control dahil aminin ko na po sa inyo, hindi naman kami engineer or knowledgeable sa ganyan. It's only the DPWH na magpe-present po sa amin. Meron po silang master plan talaga. It might be a long-term master plan, kaya lang nagkakaroon ng problema po dahil hindi nga nila mapondohan ng isang pondohan lang, ng isang funding. So unti-unti po, kaya pagka nasisisi sila sa flood control, marami pa hong pagkukulang dito sa Metro Manila in regards to flood control project. Wala po kami natatanggap na kahit anong ganyan. Let me just kind of clarify that, sir. Yung lumabas po sa video presentation ni Senator Ping Lacson is supposed to be an accomplishment report by the congressman. Hindi po galing po sa NEP, etc. I know what you're saying. The budget originally comes from the NEP, Pero ang lumabas sa kanyang pagsasaliksik ay si Congressman Panaligan mismo ay meron po siyang inilabas na accomplishment report. Ibig sabihin, yung kanyang accomplishment report bilang congressman ng Oriental Mindoro, at doon po lumabas yung mga Nauhan at 3.8 billion at Baco to the tune of 800 million. So doon po nagtaka at nagkaroon po ng pag-uusap doon sa privilege speech ni Senator Ping dahil nga tama ho ba yun? Palagay ninyo na pag nagkaroon po kayo ng funding galing sa sa DPWH, ay ilalagay niyo po yun bilang accomplishment report ninyo? Medyo nag-choppy po yung hindi ko... Anak na to, pagka ayaw mo na sagutin ng tanong, nagchachapi Napapansin kita, Valeriano Masyado na intindihan. Alright, ulitin ko lang po. What I was trying to say, sir, is that ang nangyari po, si Congressman Panaligan, sa kanya po nanggaling itong accomplishment report na inilista po Nauhan at 3.8 billion and Baco at 800 million. Tama ho ba yun na ginagamit o inilalathala ninyo bilang congressman ang accomplishment report kung saan nakadetalye nga po yung mga proyekto that was funded in your particular congressional district? Hindi ko po alam sa parte ni Congressman Panaligan. It's either hiningi niya yon o talagang nagmo-monitor siya ng flood control project niya. Pero as far as dito po sa Metro Manila is concerned, wala po kaming report na ganyang hinihingi o may ginagawa regarding sa flood control project. Alright. So kayo po, wala po kayong ganon. Ibig sabihin, plain and simple. Wala po. Definitely negative po. But do you wala po. Maya-maya yan, meron na noon. Parang narinig ko na rin yan, Congressman Valeriano, doon sa ibang mga kasama mo, wala sila ng wala, maya-maya, meron naman pala. Submit, sir, that kapag kahit na po sinong congressman ay ilalathala ang kanilang accomplishment report, kahit nasaan po, kahit na ilaw, road repair, flood control projects, palagay niyo ho ba, responsibilidad din niyo na i-check kung tama po yung pagkagawa doon sa proyektong ito, being that isinama niyo po sa accomplishment report? Ganito po ganito po ang ginagawa pa namin. Kami po nagpo-propose sa DPWH ng project. Nagre-request po kami kung ano needs ng district namin. It's either magbigyan po kami or hindi. Pero ang implementing at ang may hawak pa rin po ng budget, yung DPWH. So, I don't think na masama po sa accomplishment report ng congressman dapat yung mga nangyari na yun. Kasi nungalingan yan. I don't think dapat. Kasi yun ang nangyayari.
Hindi pa nga tinatayo yung mga pagmumukha ng mga kasama mo diyan pagka may proyekto, talagang gusto mo pakitaan kita ebidensya. Pagka sumagot, papakitaan natin sa ebidensya. Papakita ko tong kay Papakita ko tong kay ito kay Swansing. O yan, kay Swansing. O yan, papakitaan kita ng mga ganitong ebidensya. Isa pa lang yan ha. Isa pa lang yan, Valeriano ha. O yan, pinapakita nga eh. Hindi na dapat ipakita ko kung ano pa man kalokohan Sa mo totoo talaga. lamang po, request lang naman yung amin at marami po kami request na Kung request. Ba't bida-bida tong si Swansing? Ba't bida-bida tong, ba't Jollibee tong si Swansing? Kung request mo lang pala, nag-request ka lang pala eh. Kaso ang problema dito, ang mga project na yan ang ginagamit nyo sa susunod na kampanya. Nagpapakitang gilas kayo, sabay nakaw. Hindi ikaw Valeriano, yung ibang mga kasama mo. Hindi riyan si Swansing. Marami kayo dyan eh. Dalondang kayo dyan. Hindi naman kayo pinapatungkulan ko. Ang strategy ko kasi ng ibang mga congressman, hindi yang si Swansing at saka yan si Valeriano Ang style ho nila ganito. Yan hingi tayong project. Nakakuha ng project. Nakakuha na ng project, makakapagyabang na sa mga kadistrito niya, makakapagnakaw pa sila. Hindi si Swansing, hindi si Valeriano. hindi na pagbigyan ng DPWH at ng DepEd. Sa district ko po, marami pang classroom na kailangan at yan po matagal ko na rin hinihingi sa Department of Education. Merong napapagbigyan, merong hindi. Opo. Pero to be an accomplice sa isang congressman, baka hindi po. Pero totoo yun, kami po ay naglalabi, kami po ay nagre-request sa mga department natin na sana yung ibang needs ng district ay mapagbigyan nila. Right. So, again, it's best to really clarify that kahit na po Correct. galing sa NEP yung budget, Yan. kayo po mismo bilang congressman, dahil kailangan nyo Yan. pong pagandahin din po ang inyong distrito, kayo po, gaya ng sabi nyo, ay naglalabi sa DPWH para po Tama po. isama. Go ahead, sir. Ang tanong, trabaho ba ng isang congressman na maglabi ng proyekto? Hindi. Ang local government ang magre-request niyan. Para sa akin para walang conflict of interest. Kasi kayo ang power of the purse, tapos kayo pa magpo-propose ng project. Kabalbalan naman ho yun. Kaya kayo nagkakandahin-dutendot dyan eh. Hayaan nyo ang local government, mga local chief executive, mayor, governor, mga yan ang mag-request sa DPWH. Kayo, manahimik kayo dyan sa House of Representatives. Kasi yun ang trabaho nyo. Gumawa ng batas. Yun lang gawin nyo. Pero para pakialaman yung mga infrastruktura, labi-labi kayo, may conflict of interest po talaga kahit saan natin tingnan. Meron po talaga siyang problema. Kayo ang power of the purse, kayo ang hihimay ng budget, kayo ang tatanong-tanong sa mga ahensya, tapos kayo rin magpo-propose. Malabo ho yun. Dapat kung trabaho nyo mag-legislate lang kayo. Huwag kayong lalabas doon sa scope of work nyo. Lumalabas na kayo, di nyo na trabaho yung maglabi-labi ng ganyan di ba? Kaya dyan na yung dap-pidap Ngayon naman iba naman, flood control scam. Mantoko. Tama po, naglalabi po kami talaga. Ma'am, kami po, Naku, umamin ho si Valeriano na naglalabi sila. Yan ang nga ba sinasabi natin. Napaamin ho siya nitong si Ma'am Pinky Web. Tuloy. ako tulad ko, for 1 year, meron akong priority project na sana gusto kong Naglalabi kayo, mangyari o ma-implement sa district ko. Nire-request ko po talaga sa DPWH yun, sa iba sa DepEd. Kayo kung mapapagbigyan po nila o hindi, call po ng DPWH yun. Meron naman po talaga napapagbigyan at yun po maganda sa amin kasi Call ng DPWH yung pagka hindi na pagbigyan, nyari sila sa susunod na hearing, di ba? Ganun ba yun? sabi ko nga sa inyo, hinahanapan din naman kami ng mga constituency namin ng ano ba nagawa mo, Congressman. Pero yun po, sa totoo lang, sabi ko nga Brad, ano bang nagawa mo, Congressman? Ito yung mga pinanukala nating batas dito sa nagdaang Kongreso. Itong mga, halimbawa, yung mga buntis, pagka manganganak kayo, libre na lang. Yan, di ba? May tipong, mga ganun ba? Yan ang nagawa natin. Pero yung infrastructure, tigilan nyo yan. Mabuisit kayo. Ipaganda ko paano mo i-request sa DPWH. At sana magkaroon ng funding lagi. Dahil lang lagi pong problema ng DPWH at ng ibang department agency yung funding po regarding sa project na gusto mangyari ng congressman. Alright.
So si Congressman Panaligan, surely, as you mentioned a while ago, Congressman Valeriano, papatawag nga dito sa TRICOM, no? What about this, sir? Yung lumabas po that Bulacan got the biggest share in Central Luzon sa flood control projects at 44 billion pesos. This is from Naglabi. 2022 to 2025. Again, 44 billion pesos. Ang tanong ko po, paano yung mga congressmen at congresswomen ipapatawag rin po ba ng Bulacan? I believe there are 6 districts and another one, 6 to I think 7. District 1, yung isa. Patatawag po namin sa TRICOM yun. Once and for all, maklear din nila kasi ghost project po yung sa Bulacan. Ano? Titignan din namin kung meron silang kinalaman doon sa ghost project na yon or wala. At lahat naman po yan lalabas naman sa TRICOM. Ang sigurado pong mapapatawag namin at dapat na may alam dyan, yung private contractor na nagsagawa ng project na yan. Oo, nag-uumpisa na. Hindi niyo papatawag yung First District Engineering Office? Oo, kasi kakanta. Oo. So magturo na rin siya para once and for all. Maklear din po, 300 plus kaming congressman Siyempre, generalization, sabi nyo nga, pag sinabing congressman, lahat kami nadadamay po dyan, di ba? So maganda na rin magsimula yung TRICOM para maituro na rin kung may 3 o 4 na talagang liable dyan sa mga ganyang proyekto. At least name names na rin po. Mapangalanan na rin sila. Palagay niyo ho ba si contractor ay maglalakas loob na ituro si congressman or si congresswoman, sir? Oo. Yung contractor po kung Magkakaroon po ng lakas na loob? Good luck. again, ma'am, Do you think, sir, that the contractor... Alam mo, anong sasabihin ko dyan? Executive session ho tayo, di pwede. Mayayari ako Pamilya ko, meron na nga ho akong death threat Di ba? Di pa nag-uumpisa tong TRICOM, pinagbabantaan na ho buhay ko Di ba? Ganun ho yan Pag nag-executive session, wala na, tapos na. Wala na ika nga, nadali na naman na sambayan ng Pilipino. Ganun lang naman kasimple yan. Hindi ka magsasalita. Marami akong sisiwalat mag-executive session tayo. Pag naagip yung mga pangalan ng mga congressman, wala na, tapos na usapan. Alangan naman, executive session nga, pinag-usapan dyan kung ano man na pag-usapan sa executive session, hindi pwede lumabas. Ganun lang naman ho yan. Doon tayo papunta. Hindi pa nga ho nag-uumpisa, alam na ho natin ang kahihinatnan. Ganyan ho talaga. Kasi kabisado na ho natin doon sa galawan nila sa TWADCOM, TRICOM, KINTACOM, kabalbalan na KOMCOM, puro na lang KOM. Sir, sabi mo nga, ipatawag na si contractor at name names. Sa palagay niyo ho ba, kayang pangalanan ni contractor, magkakaroon po siya ng lakas na loob na pangalanan si legislator? Ma'am, definitely, ma'am, yung contractor ng ghost project, blacklisted na po yan forever. So, if I were them, dapat magturo ka na kasi... If I were them, mamamatay yung pamilya mo. Ako contractor, okay, sige. Nagka-ghost project kasi, halimbawa lang contractor, pero hindi ako contractor, hindi na nga ako nakapetik Philip Pag nakapetik Philip, alam nyo na. The joke lang, iba dyan, negosyante. Okay. Halimbawa ako contractor. Alam ko na ginawa ko ghost project. Alam ko na meron kaming kabalbalang ginawa at kilala ko yung mga kasamahan ko dito. Alam ko kung sino binigyan ko ng SOP kickback dyan sa House of Representatives. At bago pa tong hearing na to, bumisita na ako dun sa opisina nitong si Congressman. Ang sabi lang niya sa akin, mauubos ang pamilya mo pag nagsalita ka dyan. 2 bagay lang, kakanta ka pero mauubos kayo o tahimik ka lang, kaya mo na, ganyan lang naman yan, makukontempt ka tapos after ng Congress, makakalaya ka naman. 2 bagay lang yan. Uubusin ko yung pamilya mo. Ganyan mga utak kriminal yung mga ibang congressman dyan. Hindi si Valeriano, baka sabihin ni Valeriano siya pinapatamaan ko. Mga utak kriminal, yung iba naman, mga mukhang kriminal. Yung iba dyan, mukhang kriminal na nga, utak kriminal pa. Hindi si Valeriano, okay naman, Pupunta ako, siyempre, courtesy call, tawagan ko na siya. Bago mag-umpisa hearing, punta ka muna sa opisina ko, mausap muna tayo. Nandito ako sa garahe ng House of Representatives. Puntaan mo ako, nasa block, ganito. Nandito yung sakyan ko, pasok ka. Maliwanag usapan natin. Kahit anong gawin nila sa'yo doon, kahit anong pandidikdik nila, pag nagsalita ka, ubos kayo. Magsasalita ka pa, Congressman Valeriano, kung ikaw ang alam mo na makapangyarihan yung congressman na katransaksyon mo dyan sa House.
Ikaw talaga, oo. Yung company mo tsaka yung pangalan mo talaga ang nasa at stake dito. So dapat lang na magturo na siya dahil kung Anong importante, company? Kaya kayo kasi mga buka puro lang pera-pera, company kayo eh. Ano malaga sa'yo, pamilya mo o yung pera mo? baga hindi mo naman dapat i-shoulder mag-isa yan. Kung talagang ikaw lang ang may gawa niyan, malalaman naman din po natin. Pero I don't believe na mag-isa lang gagawin ng ng private contractor po. All right, we'll continue our discussion after the break. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayong lahat. Malinatang Pilipinas. Ikaw Congressman Valeriano, huwag mo kami loko-lokohin ha. Hindi gagana yung mga kabalbalan mo na yan. Sama-sama kayo dyan. Kahit ano pang pag-usapan nyo dyan, ang sigurado namin dito, maraming magnanakaw dyan sa House of Representatives.